Magandang araw sa inyong lahat. Ito na naman po si Professor Tonton Contreras, kasama na naman niyo sa isang bagong edisyon ng Usapang Politika. FB Tape, hindi po FB Live. Ngayon naman, ang pag-uusapan natin, si Bongbong Marcos. Kasi maraming nagtatanong sa akin, bakit nagiging critical ako kay Bongbong? Hindi ba sinuportahan ko to? So gusto kong ipaliwanag sa inyo kung bakit ngayong 2022, hindi ko susuportahan si Bongbong Marcos. Kasi maraming na nagagalit sa akin actually. Although I don't actually owe anyone an explanation, but I guess I owe para mawala na yung mga kung ano mga batikos, etc. Kasi nasa gitna ako ng nag-uumpugang bato eh. Marami pa rin ang hindi makabangon at makalimot at patuloy pa rin inuukit-ukilkil sa akin yung label na ako'y Marcos loyalist o Marcos enabler, Marcos apologist. Meron namang nagsasabi na ako ay, yung mga BBM loyalists naman galit na sa akin. Nagagalit na. Meron na mga memes na ako ay traidor, balimbing, dilawan, hindi nakatulong na ang profile ko sa Facebook pink ang nakalagay na kulay. Kaya lang naman ginawa kong pink yun para pang-asar na parang hindi ko haya ang isang politiko ay ariin ng isang kulay. So ano nga ba dahilan kung bakit hindi ko susuportan si Bongbong Marcos? Pero let me just first clearly state the context why I supported him in 2016. Noong 2016 kasi, sabi ko nga sa inyo, nasabi ko na sa unang vlogs ko, na when I support a candidate, when I choose who to support, I always make rational calculations and decisions. It's a choice. Kasi bilang isang citizen, sa akin, ang eleksyon is an opportunity for us to be rational. Kaya lagi kong sinasabi sa mga tao, huwag mo masyadong palitawin ang emosyon ninyo. Yung mga label na yung loyalist, diehard, fanatic, yung mga blind support, walang lugar yan sa panahon ng eleksyon. Kasi sa panahon ng eleksyon, ang ibinuboto natin, yung mga maninilbihan sa atin, hindi yung pagsisilbihan natin. Yung mga word na loyalist, diehard, at saka mga fanatic, yung diehard na lang sa yung loyalist. Yan ay ginagamit kapag may sinasamba ka, may sinusunod ka. Ay hindi naman tayo ang dapat sumunod eh. Itong mga politikong hinahalal natin, sila ang servant. We are the sovereign. We elect them to be our representative and therefore they are in the service of our interest. So there is no way I will ever be a loyalist to someone or I'll be a diehard to someone because it is completely irrational. No moment you become a loyalist or a diehard, you suspend your reason. You suspend your critical thinking. So, ganun na kasi ako pag panahon ng eleksyon eh, yung rational thinking ang pinapaandar ko. So, sino ba dito sa mga kandidatong ito ang sa tingin ko ang may kakayahan? Na ayon sa pangangailangan ng 2016. Kasi panahon niyan, contextual yan eh. So noong panahon ng 2016, hindi problema ang pag-iisa ng bayan. So ang naging problema ko noon, sino yung pinaka pwede magpatuloy o sino yung pwedeng merong pinakakayahan na mag-manage ng bansa. Kaya nga sa presidente, ang binoto ko na si Jojo Binay, yung vice president natin dati. Kasi sabi ko siya yung merong karanasan. Siyempre, maraming mga negative si Jojo Binay. So, gano'n naman talaga pag nagde-decide ka, win-weigh mo yung mga mabuti at masama. Kasi wala naman perfecto. Hindi naman totally ang isang kandidato puro plus lang, walang negative. Di ba? I-weigh mo yun, titimbangin mo yun. At nangunguna sa akin ng karanasan, ang serbisyo. Kaya si Bongbong Marcos as Vice President, sabi ko sino dito sa mga kandidatong ito yung pwedeng mag-take over kung yung presidente ay mamatay o may mangyari sa kanya. And I also use the same rubric na ginamit ko sa presidente. Sino yung pinaka-qualified? At si Bongbong Marcos ang may mahabang karanasan ng time na yun na
na meron naging congressman, naging gobernador, naging senador. So it's all about that. It has nothing to do with because I voted for him, because I am a loyalist, because I am a Marcos revisionist, a Marcos apologist. It's not that. Had someone been better than him based on my calculations and based on my rubric, then yun na iboboto ko. Ngayong 2022, iba na ngayon ang kondisyon. Ang kondisyon po ngayon iba na. Ang ibang sitwasyon ngayon, meron tayong pandemic, hati ang bansa, sino ba dapat na mag-isa? So, if there is one thing that will really be very important to me, is a unifier. Someone who can heal the wounds of a country, of a very divided country. Okay? Kasi as a social scientist, I have never seen a country so divided as now. So kung meron ng ganung klase ng hahanapin ako. And frankly, hindi ko nakikita kay Bongbong Marcos yan. Hindi ko nakikita yung pagiging pag-unify sapagkat napakalakas nung dislike sa kanya ng isang grupo ng tao. And that is of course the anti-Marcos group. At ganun din yung kabila naman, yung mga loyalista naman niya, grabe naman ang pagkasuklam at pagkagalit doon sa mga galit kay Marcos. So, paano mo pag-iisahin ng bansa kung yung mga supporters mo ay nag-aaway-away, nakikipag-away, handang makipagbangayan? This is something that I am a bit uncomfortable. Okay? Now, be that as it may. Isa yan sa mga dahilan kung bakit hirap akong suportahan si Bongbong ngayon. Dahil nga para nakikita ko, pag siya magiging presidente, 6 na taon na naman ng awayan. 6 na taon na naman ng irrationality. 6 na taon na naman na mawi-weigh down tayo ng bangayan. Kasi ito naman mga dilawan at mga pink, hindi naman papayag yan na tatahimik lang sila. Di ba? So, mabatutorpido na naman ang agenda ng development. Andun na naman tayo sa sitwasyon na walang dialogue, na walang rationality, walang maturity ang proseso. Pero yan ay isang tabi natin. Marami din kasing mga nakikita ako kay Bongbong na mga, it is really something that bothers me a lot. Noong sinuportan ko siya, hindi dahil sa sinusuportan ko ang martial law o ang mga ginawa ng ama niya. Sapagkat ako naniniwala naman talaga ako na may mabuting naidulot ang martial law. Pero hindi ibig sabihin na bulag ako sa katotohanan na marami din nangyaring malagim nung panahon na yun. Sabi ko nga, it is a very complex period in our history that needs to be studied objectively. Yun lang naman ang sinasabi ko. Kaya marami nagsabi sa akin, revisionist daw ako, enabler daw ako ni Marcos. Samantalang ang ginawa ko lang naman, sinasabi ko lang naman, katulad ng sinasabi ko sa mga estudyante pag nagtuturo ako ng research methods, look at the data before you make a conclusion. Huwag kayong pangunahan ng emotion nyo. Masusin yung aralin ang lahat ng datos bago kayo mag-conclude. At ang conclusion nyo dapat rational. So ganun ako, ang pagtuturo ko sa social method, social research. Alam nga namang i-contradict ko yan para sabihin ko na mag-conclude ka agad, maging bias ka agad. Aralin natin ang complexity. Ang nabibigyan pa lang natin ng tinig ay yung mga naging biktima ng martial law. Tingnan natin kung ano yun naman yung nasa kabila. Balanse natin at kung mag-make tayo ng conclusion, dapat sa ganung paraan. Pero sabi ko nga, hindi ako bulag sa realidad na maraming nangyari nung panahon ng martial law na hindi maganda. Marami akong kaibigan na nawala na lang sa dilim ng gabi. Marami akong mga kwentong narinig tungkol sa torture and arrest. Maring hindi ito kagagawa ni Ferdinand Marcos, hindi ko alam. Maring hindi niya yan in order, pero yan ay nangyari sa panahon ng kanyang pagiging presidente. At dahil meron siyang command responsibility, meron siyang pananagutan. Hindi rin ako bulag doon sa mga extravagance na nakita natin. Hindi rin ako bulag doon sa napakadaming sapatos ng kanyang nanay. Hindi ako bulag doon sa bagamat nagkaroon ng mga maraming edifice, okay, na pinakinabangan ng tao, meron ding mga salapi na maaring hindi nagastos sa tamang paraan at hindi na kinabang ang bayan. At ang iba nga dito ay napatunayan na ng mga korte. Maging man sa loob ng bansa o sa labas ng bansa. Hindi ako bulag dyan. So,
Mali yung sabihin ng mga tao na ako ay loyalista o enabler sabagat kilala ko yan. Alam ko yan. Kinikilala ko yan. So, hindi ko naman sinasabing kasalanan to ni Bongbong Marcos. Although malinaw na kung ano man ang nangyari noon at nagkaroon man ng hindi magandang gawain ng mga magulang niya, ay nakinabang din siya. Pero yung sinasabing may responsibilidad siya doon. Hindi ko rin sinasabing may kasalanan siya doon sa mga namatay noong panahon ng martial law. Pero para sa akin, kung handa siyang nagamitin yung success stories ng kanyang tatay bilang crowning glory niya, dapat handa din siyang humingi ng paumanhin sa mga pagkakamali noong panahon ng martial law. Na bagamat maaring merong direkta o walang direktang kinalaman ng tatay niya, nangyari sa panahon ng pagiging presidente ng tatay niya. So ano ba naman yung magsabi na kinikilala ko ito? Ito'y mali. At tutuwirin natin yan. At ang unang pagtutuwid, ako yung humihingi ng paumanhin kung ano man ang naging pagkukulang ng tatay ko. At kung ano man ang naging pakinabang ko doon, humingi rin ako ng paumanhin. Of course, may mga nagsasabi na dapat isauli nila, etc., etc. That is not an issue that I want to discuss right now. Because for me, only the courts can determine guilt. Okay? Padaanin natin sa proseso ng korte yan. Okay? And padaanin natin sa objective analysis yan without any bias whatsoever. Okay? Now, para sa akin, importante yung apology. Noong 2016, hindi ko masyadong hinarp yan. Pero ngayon kasi, kailangang pag-isahin ng bansa eh. Paano ba nag-iisa kapag hati? Pag may kaaway ka, gusto mo makipag-isa. Hindi ba dapat humingi ka ng apology kahit wala kang kasalanan? Para lamang mag-isa kayo. So sa akin, importanteng apology ngayong panahon ito sapagkat hati ang bansa. Paano pag-iisahin kung wala kang pagkilala na may pagkakamali? We could not unite by just being quiet about things that divide us. So taking some kind of a responsibility for the things that divide us would be an important step. Pero ang tingin ko kasi kay Bongbong, parang hirap siyang kumilala ng pagkakamali. Katulad na lang nung nangyari sa kanyang degree sa Oxford. Malinaw naman talaga na ang kanyang degree o ang kanyang natapos sa credential ay Special Diploma in Social Studies. In fact, yan ang nag-appear na later on sa profile niya sa Senado. Pero ang nangyayari kasi nung una, ang nilagay niya ay AB in Politics, Economics, and Philosophy. Which for me, later on, the fact na pinalitan niya is a tacit admission na na mali. Hindi tama. So, pero ngayon, nagdo-double down siya. Maaring hindi siya nagsabi nito, maaring yung kanya spokesperson lang, pero pwede naman siyang magpronta para sabihin na okay, nagkamali kami noon. Hindi tama yung record. Hindi naman talaga AB ang natapos ko, kundi special diploma lang. At ako'y humihingi ng paumanhin. Pero sa halip, ang nangyari, he doubled down by saying he never represented or misrepresented his degree. But if you did not misrepresent your degree, why did you have to change? Never is such a strong word. So doon na lang medyo off ako doon. At ang ikatlong ako'y na-off, yung point nga dito sa tax evasion, kuno na hindi naman tax evasion. Actually, hindi naman tax evasion. Nagbayad siya. Alam naman natin yung mga sinabi ko, mga nagtatrabaho sa gobyerno, sa mga kumpanya, buwan-buwan sa'yo, nasahurang ka may kaltas na yan sa buwis mo, withholding tax. Ganun na nangyari kay Bongbong nung siya ay vice governor ng Ilocos from 1982 to 1985. Ang nangyari lang, hindi siya nag-file ng income tax return. Ang tanong ko, bakit hindi ka nag-file ng income tax return? Madali namang i-file yun, di ba? Kung inaasa mo yun sa iyong mga secretaries, ang tanong ko, anong klaseng leader yun? Yung mga importanteng ganyang mga legal na requirement, di ba dapat kukulitin mo? Sasabihin mo sa mga assistant mo, tingnan ako, Marso na ngayon, Abril na ngayon, tingin nyo nga kung nag-file ako ng ITR kasi wala akong natatandang pinirmahan.
Kasi pinipirmahan lang naman yan, form yan na piniprepare na ng finance office, ng bawat opisina. So, para sa akin, to insist that it is not a tax evasion case, that's okay for me. But to say that there is no negligence or some kind of a dereliction of an obligation that is mandated by law is also not acceptable to me. So maraming mga bagay-bagay yan yung hindi niya pag-apologize. Importante kasi yan para sa unity. Yun ang dahilan kung bakit sa ngayong 2022, hirap akong suportahan si Bongbong Marcos. Because I don't see, under the present circumstances, what we need is a unifier. And I don't see that happening if he's going to become president. Sabi ko nga, in order to unify, you have to learn how to admit or at least apologize for a very dark period of our history, of which your family, okay, and your father was also somewhat largely responsible for in his capacity as the commander. Okay? Kung gagamitin natin yung mga nangyaring nung panahon Marcialo bilang accomplishment, hindi ba dapat gamitin din natin yung mga nangyaring masama doon bilang liability na dapat ipaghingi mo ng pamanhin? Okay. So sabi ko nga, tayong mga ordinaryong mamamayan, hindi tayo pwedeng magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-away natin sa ating mga kapwa, sa kapitbahay natin kung wala man lamang apology sa isa't isa. Di ba? Paano tayo mag-unify kung wala tayong walang sincere acceptance of the mistakes that happened in the past? So, yun ang dahilan kung bakit hirap akong suportan si Bongbong Marcos itong 2022. Sinuportan ko noong 2016 yung kanyang protesta, sinuportan ko sapagkat naniwala ako na merong nangyaring anomalya. At like I said, it is not because of him, it's because of the fact that there was an anomaly. I would have done that if Lenny was the one who was the victim. I could have done that if Alan Peter Cayetano was the victim. I could have done that if Gringo Nasan was the victim, but it just so happened that it was him. And it doesn't mean that because I supported him in 2016 that I already set aside the fact that, you know, there are things that happened during the period of the presidency of his father. Ngayon lumilitaw na yan. Issue yan ngayon sa akin dahil ang hinahanap ko nga ay pagkakaisa. So sana po tigilan na ninyo yung pag-aakusa sa akin ako'y loyalista, na ako ay apologist ni Marcos. At doon naman sa mga Marcos loyalist, dapat yung tandaan na igalang natin ang mga choices ng isa't isa. Okay? Nagkataon na hindi ko masusuporta ng kandidato ngayong eleksyon. Pero kung meron man siyang gagawing mabuti, pupurihin ko. Pag meron siyang mabuting sasabihin, ipipraise natin yan. Pero pag meron siyang gagawin namang hindi maganda, pupunahin natin yan. Kasi yan po ang papel ko ngayon nitong eleksyon. Wala akong i-endorso. Ako po ay nasa gitna. Dapat sa panahon ng eleksyon, maging rational tayo mag-isip. Huwag nating hayan lagi ang ating damdamin ng mga. So dyan na lang pang po. Sana po nakapag silbi ako sa bayan. Dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. At sana nakapagturo ako sa inyong kaisipan, haplos ko ang inyong mga puso. At nakapagbabago ako ng mga pananaw nyo sa buhay. Kahit kaunti lang. Kahit sa usapang politika lang. Dahil yan po ang aking commitment sa inyo. Okay? Pandemya pa rin po. Huwag po tayong kampante. Mag-ingat po rin po tayo sapagkat kahit pababa ng mga kaso, andyan pa rin po. Pwede pong bumalik na dito tayo may. So, sa susunod ulit, mapapalimit po ito sapagkat sabi ko nga, bakasyon ako eh. At maraming magagandang pag-usapan. Sa susunod naman na episode natin, pag-usapan naman natin si Isko Moreno. Kasi sapagkat ako ay pinaparatangan, ako yung ka-Isko. Pag-usapan naman natin, ano ba ang problema ko kay Isko Moreno? Ano ba yung nakikita ko ng mga agam-agam din tungkol sa kanya? Yun pang sa susunod na episode ng Usapang Politika.
So ito po si Professor Tonton Contreras, nagsasabing, UP naming mahal, Animo Lasal. Magandang araw po sa atin lahat.